Magandang araw, minamahal kong kapatid, kaibigan, at kapwa manlalakbay sa mundong ito. Kung naririto ka ngayon, alam kong may bigat kang pinapasan, isang buhol na humihigpit sa iyong puso, lalo na pagdating sa pananalapi. Marahil ay pakiramdam mo ay nakatali ka, hindi makakilos, at ang bawat pagsisikap ay tila nauwi sa wala. Naiintindihan ko at hindi ka nag-iisa sa nararamdamang iyan. Pero hayaan mong sabihin ko ito sa iyo ngayon, sa unang 5 segundo pa lang ng ating pag-uusap, ang mga buhol na iyan ay hindi mo kapalaran. Ang mga pagsubok na iyan ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ang totoo, ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata ng kasaganaan, kalayaan, at kapayapaan na nakalaan para sa iyo. Ang paghahanap mo sa video na ito ay hindi aksidente. Ito ay tugon sa isang panalangin, isang pahiwatig na oras na para kumalas ka sa mga tanikala. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 7 pinakamakapangyarihang dasal. Hindi lang ito mga salita, kundi mga susi na magbubukas ng mga pinto, magkakalas ng bawat buhol, at magdadala ng biyaya sa iyong pinansyal na sitwasyon. Ang bawat dasal ay isang aksyon, isang deklarasyon ng iyong pananampalataya, at isang paraan upang muling ihanay ang iyong sarili sa agos ng kasaganaan na likas mong pag-aari. Kung handa ka nang magkaroon ng ganap na pagbabago, kung handa ka nang palayain ang iyong sarili mula sa bigat ng pananalapi, manatili ka lang at buksan ang iyong puso at isipan. Tandaan, ang iyong pananalig at ang iyong aksyon ay magkasama sa paglikha ng himala. Unang-una sa lahat, hayaan mong sabihin ko sa iyo, napakaraming tao ang nakakaramdam ng ganito. Katulad ni Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang masipag na ama na halos maghapon at magdamag na nagtatrabaho. Sa simula, sapat ang kita niya para sa pamilya niya. Pero unti-unting dumating ang mga gastusin na hindi inaasahan. Nagkasakit ang isa niyang anak, tapos sunod-sunod na ang problemang pinansyal. Nabaon siya sa utang, umabot sa punto na hirap na siyang matulog sa gabi. Pakiramdam niya ay may nakatali sa kanya, isang buhol na hindi niya kayang kalasin. Sa bawat gising niya, bumubulaga sa kanya ang listahan ng utang, ang mga bayarin na hindi niya malaman kung paano babayaran. Para siyang nasa isang maze na walang labasan, ang bawat pasikot-sikot ay nagpapahirap lang sa kanya. Marahil, naiintindihan mo ang nararamdaman ni Mang Tonyo. Ang pakiramdam ng takot, ng kawalan ng pag-asa, ng kahihiyan pa nga minsan dahil sa sitwasyon. Ngunit ang kwento ni Mang Tonyo ay hindi nagtatapos doon. At ang kwento mo ay hindi rin dapat magtapos doon. Ang mga buhol na ito sa pananalapi ay hindi lang basta pagkawala ng pera. Kadalasan, ito ay bunga ng mas malalim na buhol sa ating paniniwala, sa ating kaisipan, at sa ating koneksyon sa Divine Source. Ang pananalapi ay isa lamang refleksyon ng ating panloob na estado. Kaya naman, hindi sapat na idasal lang natin ang ating mga problema. Mahalaga na baguhin din natin ang ating pananaw, ang ating damdamin, at ang ating mga paniniwala. Pero paano nga ba nabubuo ang mga buhol na ito? At ang pinakamahalaga, paano natin masisiguro na mananatili itong nakakalas pagkatapos ng ating dasal at hindi nababalik pa? Ang sagot ay nakasalalay sa pag-unawa na ang bawat buhol ay may ugat. At ang mga ugat na ito ay madalas na nakatago sa loob natin. Abangan iyan sa bandang dulo. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay na ito, ang pagkalas ng mga buhol, isa-isa. Ang ifene at pinakamahalagang dasal ay para sa buhol ng takot kawalan ng pananampalataya. Marahil ito ang pinakamatinding buhol sa lahat. Ang takot ay parang kadena na humihila sa atin pababa, habang ang kawalan ng pananampalataya ay nagpipigil sa mga biyaya na lumapit sa atin. Kapag puno tayo ng takot, nagiging sarado ang ating isipan sa mga solusyon at oportunidad. Nagsisimula tayong magduda sa ating sarili at sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi ito ang plano para sa atin. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng kumpiyansa at kapayapaan. Narito ang dasal para sa buhol na ito, O Panginoon naming Diyos, tagapagkalag ng lahat ng buhol, naririto ako ngayon, puno ng takot at pag-aalinlangan tungkol sa aking pananalapi.
Aminado akong minsan, mas pinipili kong paniwalaan ang kakulangan kaysa sa iyong walang hanggang paglalaan. Ngayon, hinihiling ko na iyong kalasin ang buhol ng takot na bumabalot sa aking puso at isipan. Palitan mo ito ng matibay na pananampalataya na ikaw ang aking tagapaglaan, ang aking kanlungan, at ang aking pag-asa. Tulungan mo akong maniwala na walang imposible sa iyo, at na ang lahat ng aking pangangailangan ay iyong tutugunan. Sa iyong pangalan, aking Panginoon, ako'y lumalaban sa takot at yumayakap sa pananampalataya. Amen. Ang dasal na ito ay hindi lang basta paghingi. Ito ay isang deklarasyon ng pagtitiwala. Sa neurosiyensya, kapag pinipili nating magtiwala, binabawasan natin ang cortisol, ang stress hormone, at pinapalakas ang oxytocin, ang hormone ng pagtitiwala at koneksyon. Ito ay nagbibigay daan sa ating utak na makita ang mga solusyon na dating natatakpan ng takot. Tandaan ang sinasabi sa Filipos 4:13, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang lakas na nagtutulak sa atin. Ang pangalawa ay ang buhol ng kakulangan pagkawala ng abundansya. Maraming tao ang lumaki sa paniniwala na ang pera ay mahirap kitain at na palagi silang kulang. Ang mentalidad ng kakulangan ay parang magnet na umaakit ng mas maraming kakulangan. Kapag iniisip natin na kulang tayo, nagiging totoo ito sa ating realidad. Hindi ito ang disenyo ng Diyos para sa atin. Ang mundo ay puno ng kasaganaan, at tayo ay nilikha sa kanyang larawan, na may kakayahang lumikha at tumanggap ng kasaganaan. Narito ang dasal para sa buhol na ito, mahal na Diyos Ama, pinagmulan ng lahat ng kasaganaan at biyaya, kinikilala ko ngayon ang buhol ng kakulangan na minsan ay bumubulag sa aking paningin. Patawarin mo ako kung minsan ay nagdududa ako sa iyong walang hanggang kayamanan. Hinihiling ko ngayon na kalasin mo ang buhol na ito sa aking isipan at puso. Buksan mo ang aking mga mata sa saganang paglalaan na nakapalibot sa akin, at tulungan mo akong tanggapin ang bawat biyaya na iyong inihahanda. Palitan mo ang aking kaisipan ng kasaganaan, upang makita ko ang bawat oportunidad at maging daluyan ng iyong pagpapala. Salamat sa iyong walang sawang paglalaan. Amen. Ang dasal na ito ay naglilipat ng ating focus mula sa kung ano ang wala patungo sa kung ano ang posible. Ito ay pumupukaw sa tinatawag nating Reticular Activating System, o REA sa utak. Kapag nakafocus tayo sa kasaganaan, mas nakikita natin ang mga oportunidad para sa kasaganaan. Kapag nakafocus tayo sa kakulangan, mas nakikita natin ang mga patunay ng kakulangan. Ang Deuteronomio 8:18 ay nagsasabi, alalahanin niyo si Yahweh na inyong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihang magkamal ng kayamanan. May kakayahan ka, ibinigay ng Diyos, upang lumikha ng kasaganaan. Ang pangatlo ay ang buhol ng utang lead pinansyal ni obligasyon. Ito ang buhol na kadalasang nararamdaman natin ng direkta sa ating bulsa at sa ating pagtulog. Ang bigat ng utang ay hindi lamang pinansyal, ito ay emosyonal at espiritual din. Maaari itong magdulot ng stress, pagkabalisa, at pakiramdam ng pagkaipit. Ngunit ang pagkalas sa buhol na ito ay nangangailangan ng pananampalataya at ng matalinong pagpaplano. Narito ang dasal para sa buhol na ito, o banal na espiritu, tagapayo at tagapamagitan, naririto ako ngayon na humihingi ng iyong patnubay para sa buhol ng aking mga utang at pinansyal na obligasyon. Batid kong ang bawat sentimo ay may dahilan, at ang aking mga utang ay nagdudulot ng pasakit sa akin. Hinihiling ko na kalasin mo ang buhol na ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng karunungan na makahanap ng mga paraan para makabayad, at ng lakas na magdisiplina sa aking paggastos. Ibigay mo sa akin ang mga oportunidad na kumita ng higit pa, at ang biyaya ng solusyon sa bawat pinansyal na pagsubok. Gabayan mo ang bawat desisyon ko upang makalaya ako sa bigat ng utang at makaranas ng tunay na kalayaan sa pananalapi. Amen. Ang dasal na ito ay pinagsasama ang pananampalataya at praktikal na karunungan.
Habang idinadasal natin ito, aktibo nating hinahanap ang mga solusyon. Ito ay nagtutulak sa atin na magplano, mag-budget, at maging mas responsable sa pera. Sa psikolohiya, ang pagkuha ng kontrol sa iyong sitwasyon, kahit maliit na hakbang, ay nagpapataas ng iyong sense of agency na nakakapagpababa ng stress at nagpapalakas ng motibasyon. Ang Roma 13:8 ay nagsasabi, huwag kayong magkautang kaninuman maliban sa pagmamahalan sa isa't isa. Ito ay isang paalala sa kahalagahan ng pagiging malaya sa utang, hindi lang para sa sarili kundi para na rin sa kapwa. Ang pang-apat ay ang buhol ng saradong pinto kakulangan si oportunidad. Ilang beses mo na bang naramdaman na parang ang lahat ng pinto ay nagsasara sa iyo? Na parang walang oportunidad na lumalapit, o kung mayroon man, ay hindi para sa iyo. Ang buhol na ito ay nagdudulot ng kawalan ng pag-asa at pagkadismaya. Ngunit tandaan, ang Diyos ay may paraan para magbukas ng mga pinto na walang makapagsasara, at para gumawa ng paraan kung saan tila wala na. Narito ang dasal para sa buhol na ito, makapangyarihang Diyos, tagapaglikha ng langit at lupa, naririto ako ngayon na humihingi ng iyong tulong para sa buhol ng mga saradong pinto at kakulangan ng oportunidad. Nararamdaman kong tila walang bukas na daan para sa akin. Ngunit alam kong ikaw ay Diyos ng mga himala at ng walang katapusang posibilidad. Hinihiling ko na kalasin mo ang buhol na ito. Buksan mo ang mga pinto na kailangan kong pasukin, at ilantad mo ang mga oportunidad na nakalaan para sa aking paglago at kasaganaan. Bigyan mo ako ng katalinuhan upang makita at samantalahin ang mga pagkakataong ito, at ang lakas ng loob na umaksyon. Sa iyong dakilang kapangyarihan, ang mga saradong pinto ay magbubukas ngayon. Amen. Ang dasal na ito ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Diyos na magbukas ng mga pinto, at sa ating tungkulin na maging handa at mapagmasid. Kapag nagdarasal tayo para sa oportunidad, nagsisimula tayong maging mas alerto sa ating kapaligiran. Sa psikolohiya, tinatawag itong selective attention. Kung hinahanap mo ang oportunidad, mas malaki ang posibilidad na makita mo ito. Kung hindi ka naghahanap, kahit nasa harap mo na, maaaring hindi mo pa rin makita. Ang Isaias 45:2 ay nagsasabi, ako ang magpapauna sa iyo at magpapantay ng mga bundok. Gigibain ko ang mga pinto na tanso at puputulin ko ang mga kandado na bakal. Walang imposible sa Diyos. Ang panglima ay ang buhol ng mali o walang kwentang desisyon. Alam natin na minsan, tayo mismo ang nagiging sanhi ng ating mga pinansyal na problema dahil sa maling pagpili, biglaang paggastos, o kawalan ng foresight. Ito ang buhol na dulot ng ating sariling kakulangan sa karunungan at pagpipigil sa sarili. Ngunit hindi pa huli ang lahat para matuto at humingi ng banal na patnubay sa bawat desisyon. Narito ang dasal para sa buhol na ito, Panginoong Hesus, aming tagapagturo at gabay, naririto ako ngayon, humihingi ng iyong tawad sa mga maling desisyon na nagawa ko sa aking pananalapi. Kinikilala kong minsan ay nagpadala ako sa tukso, nagdesisyon ng padalos-dalos, at hindi humingi ng iyong patnubay. Hinihiling ko ngayon na kalasin mo ang buhol ng mga maling desisyon na bumabagabag sa akin. Bigyan mo ako ng iyong banal na karunungan upang ang bawat desisyon ko sa pananalapi, malaki man o maliit, ay maging ayon sa iyong kalooban at magdala ng kapayapaan at kasaganaan. Turuan mo akong maging matalino sa paghawak ng yaman na iyong ipinagkakatiwala sa akin. Amen. Ang dasal na ito ay nagtuturo sa atin ng humility at ang kahalagahan ng paghingi ng karunungan. Sa behavioral economics, pinag-aaralan ang mga pagkakamali ng tao sa pagdedesisyon, tulad ng present bias, kung saan mas pinipili natin ang agarang kasiyahan kaysa sa pangmatagalang benepisyo. Kapag dinadasal natin ito, binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong mag-pause at mag-isip bago kumilos. Ang Santiago 1:5 ay nagsasabi, kung ang sinuman sa inyo ay kinukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos, at ito'y ibibigay sa Kanya, sapagkat siya'y nagbibigay ng walang pagtutol at walang panunumbat. Ang karunungan ay regalo at kailangan lang natin itong hingin.
Ang pang-anim ay ang buhol ng kawalan ng pasasalamat. Marahil ito ang buhol na akala natin ay wala sa atin, pero ito ang pinakamatindi sa lahat, at ito ang madalas na hindi natin nakikita. Kapag hindi tayo nagpapasalamat sa kung ano ang mayroon tayo, kahit maliit, pinipigilan natin ang agos ng mas maraming biyaya. Ang kawalan ng pasasalamat ay nagiging isang pader na humaharang sa pagdating ng kasaganaan. Ito ay nagdudulot ng pagiging negatibo at pagiging walang pagpapahalaga sa mga bagay na natatamasa na natin. Narito ang dasal para sa buhol na ito. Mahal kong Diyos, pinagmulan ng lahat ng biyaya at pagpapala, naririto ako ngayon na humihingi ng iyong tawad kung minsan ay nakalimutan kong magpasalamat. Sa aking paghahanap ng higit pa, minsan ay nakakalimutan kong pahalagahan ang mga biyayang ibinigay mo na. Hinihiling ko na kalasin mo ang buhol ng kawalan ng pasasalamat sa aking puso. Buksan mo ang aking mga mata at ang aking espiritu upang makita at ipagdiwang ang bawat maliit at malaking pagpapala sa aking buhay. Punan mo ako ng pusong nagpapasalamat upang ang pagpapasalamat na ito ay maging isang magnet na umaakit ng mas marami pang kasaganaan. Alam kong sa pagpapasalamat umaagos ang iyong biyaya. Amen. Ang pagpapasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang tool para sa pagbabago ng ating buhay. Sa psikolohiya, ang e-gratitude practice ay napatunayang nakapagpapababa ng stress, nakapagpapataas ng kaligayahan, at nakapagpapabuti ng pangkalahatang kapakanan. Kapag nagpapasalamat tayo, naglilipat tayo ng enerhiya mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan, mula sa problema patungo sa solusyon. Ito ang dahilan kung bakit ang pagpapasalamat ay ang pinaka-hindi nakikitang buhol, ngunit napakalakas sa pagkalas ng iba pang buhol. Ang 1 Tesalonica 5:18 ay nagtuturo, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ito ay hindi lang isang mungkahi, kundi isang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang pampito at huli ay ang buhol ng kawalan ng pag-ibig si kapwa-liki pagbibigay. Maraming tao ang nakakalimot na ang totoong kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay din. Kapag tayo ay sarado sa pagbibigay, tayo ay sarado rin sa pagtanggap. Ang buhol na ito ay nagpipigil sa sirkulasyon ng biyaya. Ang pag-ipon lang para sa sarili at kawalan ng pagmamalasakit sa kapwa ay sumasalungat sa prinsipyong espiritual ng kasaganaan. Narito ang dasal para sa buhol na ito, banal na Diyos ng pag-ibig, ikaw na pinagmulan ng lahat ng kabutihan at pagmamahal, naririto ako ngayon na humihiling ng iyong tulong para sa buhol ng kawalan ng pag-ibig sa kapwa at pagbibigay. Patawarin mo ako kung minsan ay naging makasarili ako, at hindi na ibahagi ang mga biyayang iyong ipinagkaloob. Hinihiling ko na kalasin mo ang buhol na ito sa aking puso. Buksan mo ang aking espiritu upang maging mapagbigay, mapagmahal, at may malasakit sa aking kapwa. Turuan mo akong maging daluyan ng iyong pagpapala, upang sa aking pagbibigay, ay maranasan ko ang tunay na kagalakan at masaganang pagbabalik. Sa iyong pag-ibig, naway maging bukas ang aking mga kamay sa pagbibigay at pagtanggap. Amen. Ang dasal na ito ay nagpapaalala sa atin ng universal na batas ng pagbibigay at pagtanggap. Sa psikolohiya, ang pagtulong sa iba ay nagpapataas ng ating sense of purpose at nagpapalabas ng endorphins na nagdudulot ng pakiramdam ng kaligayahan. Sa espiritual na pananaw, ang pagbibigay ay isang gawain ng pananampalataya na nagbubukas ng mga gripo ng biyaya. Gaya ng sinasabi sa Lucas 6:38, magbigay kayo, at kayo'y bibigyan, isang saganang panukat, siksik, liglig, at umaapaw ang ibibigay sa inyong kandungan. Ang pagbibigay ay hindi pagkawala, kundi pamumuhunan sa kaharian ng Diyos. Minamahal kong pamilya, sabihin mo sa akin sa comment section kung saan ka nanonood ngayon at kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso. Malaking tulong ito para mas maintindihan ko ang ating komunidad at makagawa pa ng mas marami pang nakakapagbagong nilalaman. Alam kong sa bawat dasal na binibigkas mo, kasama mo ako at kasama natin ang Diyos.
Ngayon, balik tayo sa tanong, paano nga ba nabubuo ang mga buhol na ito at paano natin masisiguro na mananatili itong nakakalas pagkatapos ng ating dasal? Ang mga buhol na ito ay nabubuo sa ating isipan, sa ating mga paniniwala, at sa ating emosyon. Ito ay mga limitasyon na itinanim ng lipunan, ng karanasan, o maging ng ating sariling pag-aalinlangan. Kung hindi natin ayusin ang mga ugat na ito, babalik at babalik ang mga buhol, kahit anong dasal pa ang gawin natin. Ang sikreto para manatiling kalas ang mga buhol ay nasa tatlong bagay. Una, ang patuloy na pananampalataya. Hindi sapat na magdasal lang minsan. Ito ay isang pang-araw-araw na gawain, isang patuloy na koneksyon sa Diyos. Ikalawa, ang pagbabago ng mindset. Dapat nating palitan ang mga negatibong paniniwala tungkol sa pera at kasaganaan ng mga positibo at empowering na paniniwala. Dapat nating paniwalaan na karapat-dapat tayo sa kasaganaan. At ikatlo, ang konkretong aksyon. Hindi tayo pwedeng magdasal lang at maghintay. Dapat tayong gumawa ng mga praktikal na hakbang, tulad ng pagpaplano ng budget, paghahanap ng bagong oportunidad, pag-aaral ng mga bagong kasanayan, at pagiging mas responsable sa ating pinansyal na pamamahala. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pananampalataya na may gawa, iyan ang gumagawa ng himala. Tandaan ang kwento ni Mang Tonyo. Matapos niyang marinig ang mga ganitong dasal at maunawaan ang kahalagahan ng pagbabago ng kanyang mindset at paggawa ng aksyon, unti-unti siyang nagkaroon ng pag-asa. Nagsimula siyang magdasal ng may buong puso, hindi lang humihingi kundi nagpapasalamat din. Nag-umpisa rin siyang gumawa ng maliit na budget, nagbenta ng mga lumang gamit, at naghanap ng part-time na trabaho. Sa simula, mahirap pero patuloy siyang nagtiwala at kumilos. Isang araw, nagbukas ang isang pinto na hindi niya inaasahan. Nakakuha siya ng mas magandang trabaho na may mas malaking kita, at dahil sa kanyang dedikasyon at sipag, unti-unti niyang nabayaran ang kanyang mga utang. Hindi lang siya nagkaroon ng pinansyal na kasaganaan, kundi pati na rin ng kapayapaan sa puso at kumpiyansa sa kanyang sarili. Ang kanyang pamilya ay muling nakangiti. Ang mga buhol ay kumalas hindi lang dahil sa dasal, kundi dahil sa pananampalataya, pagbabago ng puso, at patuloy na aksyon. Ngayon, ikaw naman. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa anumang buhol na nakatali sa iyo. Hindi ka isang biktima ng iyong sitwasyon. Ikaw ay isang nilalang na may kapangyarihang lumikha ng iyong kapalaran sa tulong ng may kapal. Ang Diyos ay nasa iyo, gumagabay sa iyo, at nais niyang maranasan mo ang buong kasaganaan ng buhay. Ipinanganak ka para sa kapangyarihan at paglaya. Ipinanganak ka upang maging sagana, hindi lamang sa pera, kundi sa kapayapaan, kalusugan, at pag-ibig. Ang iyong pinakamagandang bersyon ay hindi pa lumalabas. Ito ay naghihintay lang sa iyong desisyon na kumalas sa mga buhol na pumipigil sa iyo. Visualisahin mo ngayon. Isipin mo ang sarili mo, malaya mula sa bigat ng pinansyal na problema. Nakikita mo ang iyong sarili na may sapat na pera para sa iyong mga pangangailangan, at may sobra pa para sa iyong mga pangarap. Nararamdaman mo ang kapayapaan na dulot ng seguridad sa pananalapi. Nakikita mo ang mga pinto ng oportunidad na bumubukas para sa iyo, at ang mga ideya na umaagos sa iyong isipan. Ikaw ay mapagbigay, malayang tumulong sa iba, at nagiging daluyan ng pagpapala. Ang bawat umaga ay puno ng pag-asa, at bawat gabi ay may kapayapaan sa iyong puso. Ang buhay na ito ay hindi isang panaginip. Ito ay isang posibilidad, at ang susi upang maabot ito ay nasa iyong mga kamay ngayon. Hayaan mong samahan kita sa isang huling dasal, isang pangkalahatang panalangin na magbubuklod sa lahat ng ating pinag-usapan, at magpapalaya sa iyo mula sa anumang natitirang buhol. O Diyos Ama, makapangyarihan at mapagmahal, ikaw ang tagapagkalag ng mga buhol, ang tagapagbigay ng lahat ng kasaganaan at biyaya. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na muling kumonekta sa iyong presensya at kapangyarihan. Salamat sa bawat aral, sa bawat pagsubok, at sa bawat buhol na dumating sa aking buhay,
dahil alam kong ginamit mo ito upang hubugin ako at palakasin ang aking pananampalataya. Ngayon, sa iyong banal na pangalan, hinihiling ko na kalasin mo ang lahat ng buhol na pumipigil sa agos ng iyong kasaganaan sa aking buhay. Kalasin mo ang buhol ng takot at kawalan ng pananampalataya, palitan mo ito ng matibay na pagtitiwala sa iyong paglalaan at sa aking sariling kakayahan. Kalasin mo ang buhol ng kakulangan at pagkawala ng abundansya, buksan mo ang aking mga mata sa walang hanggang yaman ng iyong kaharian at sa mga oportunidad na nakapalibot sa akin. Kalasin mo ang buhol ng utang at mga pinansyal ni obligasyon, bigyan mo ako ng karunungan na makabayad, makalabas sa bigat nito, at makamit ang tunay na kalayaan sa pananalapi. Kalasin mo ang buhol ng mga saradong pinto at kakulangan si oportunidad, ihayag mo ang mga bagong landas, buksan mo ang mga pinto na iyong nilaan para sa akin, at gabayan mo ako sa bawat hakbang. Kalasin mo ang buhol ng mga mali o walang kwentang desisyon, punuin mo ako ng iyong karunungan upang ang bawat pagpili ko sa pananalapi ay maging ayon sa iyong kalooban at magdulot ng biyaya. Kalasin mo ang buhol ng kawalan ng pasasalamat, punuin mo ang aking puso ng pagkilala at pagpapahalaga sa bawat biyayang ibinigay mo na, at ang mga biyayang darating pa. At kalasin mo ang buhol ng kawalan ng pag-ibig si kapwa at pagbibigay, turuan mo akong maging daluyan ng iyong pagpapala, malaya sa pagbibigay at handa sa pagtanggap, upang ang agos ng kasaganaan ay hindi kailanman maputol. Sa iyong dakilang kapangyarihan, Panginoon, ipinapahayag ko na ako ay malaya sa lahat ng pinansyal na buhol. Ipinapahayag ko na ako ay may kakayahang lumikha ng kasaganaan. Ipinapahayag ko na ako ay karapat-dapat sa lahat ng iyong pagpapala. Salamat, O Diyos, sa iyong pagmamahal, sa iyong paglalaan, at sa iyong katapatan. Ang aking puso ay puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa at nagpagaan sa iyong pakiramdam, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel na ito, at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod nating paglalakbay tungo sa masaganang buhay at patuloy na pagbabago. Marami pa tayong pag-uusapan at pagdarasal para sa iyong paglago. At kung nais mo namang matutunan ang 3 simpleng hakbang para simulan ang iyong paglalakbay sa pag-ipon at paglikha ng bagong yaman, panoorin mo ang video na lumalabas sa screen mo ngayon. Ito ay isang natural na kasunod ng ating pinag-usapan, upang ang iyong dasal ay masamahan ng praktikal na aksyon. Ibahagi mo rin sa comment section ang iyong kwento at ang mga buhol na nalagpasan mo na, o ang mga buhol na gusto mong kalasin ngayon. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito, at ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Nasa iyo ang kapangyarihan, nasa iyo ang pananampalataya, at higit sa lahat, kasama mo ang Diyos. Maraming salamat at naway pagpalain ka ng Panginoon ng masaganang biyaya. Hanggang sa muli, mga minamahal kong kapatid.